Chairman Committee on Suffrage and Electoral Reforms dyan sa Kamara, muli hong nagpulong para naman sa panukalang batas kontra sa political dynasties at yan ay natalakay ngayong araw na ito. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Anali Soberano. Nagpulong ngayong araw ang House Committee on Suffrage and Electoral Reforms sa pangunguna ni Chairperson Representative Zia Alonto Adyong kung saan tinalakay ang iba't ibang panukalang batas na naglalayong tukuyin at ipagbawal ang political dynasty sa bansa. Kabilang sa mga inaral ng komite ang 16 na panukalang batas na naglalaman ng mga probisyon laban sa sabay-sabay o sunod-sunod na paghawak ng kapangyarihan ng magkakamag-anak sa mga halal na posisyon sa pamahalaan. Layunin ng mga panukala na isulong ang patas na partisipasyon sa politika, limitahan ang kapangyarihan ng iilang pamilya at ipatupad ang probisyon ng 1987 Constitution na nagbabawal sa political dynasties. Kasama sa mga akda ang mga panukalang nagtatakda ng malinaw na definisyon ng political dynasty, mga limitasyon na maaring tumakbo o humawak ng posisyon at mga kaukulang parusa sa paglabag. Patuloy pang pag-aaralan ng komite ang mga panukala bilang bahagi ng reforma sa sistemang elektoral ng bansa. Kabilang sa naging resource persons ng komite ay si dating COMELEC Chairman Christian Monsod at isa sa mga pangunahing miyembro ng 1986 Constitutional Commission na bumalangkas ng 1987 Constitution, partikular sa mga probisyong nagtataguyod ng demokrasya, reforma sa halalan at partisipasyon ng mamamayan. Matagal na siyang, o si Monsod ay matagal nang nagsulong ng good governance, anti-corruption at political reforms, kabilang ang laban sa political dynasties. Pakinggan natin ang pahayag ni dating Chairman Christian Monsod. That, sir, is that we look at it looking into the future and say, you know, that we might be more mature in our democracy, and maybe the relationship might be different. After all, the United States, they don't have the problem of this same problem. Is that it's so big, right? And so we say, well, in a way, we are a democracy that's starting. We had EDSA, which promised, by the way, not only return of democracy, but a new social order. There are two promises of EDSA. And the new social order is, and this is part of the new social order, but we trusted Congress as we mature to calibrate what is needed in the law, depending on the situation at hand. And we made a mistake in that direction. I was once asked Dumalo din sa pulong si retired Justice Adolfo Ascuna na miyembro din ng 1986 Constitutional Commission at kinikilala din constitutional expert lalo na sa interpretasyon ng mga probisyon ng 1987 Constitution. Pakinggan din natin ang pahayag ni retired Justice Adolfo Ascuna. Discussion on the floor, that's on the balancing of the right of the people to choose their democratic leaders as against the possibility of depriving the citizens also of equal opportunity for public service. So those two needs must be balanced, but we must remember that the rule is democratic choice. This political dynasty prohibition is an exception to the rule. The general rule is people are free to choose the leaders, provided, of course, they're qualified to choose whoever they want to lead them. As Commissioner Yusuf Abubakar said on the floor, if the people of Sulu want to choose me for 3 terms, 4 terms, why do you stop them? That was his thesis. And we told him, Yusuf, this is just to provide equal opportunity. This is an exception.
Samantala, sa ibang balita, isinusulong ni na Solid North Party List Representative Ching Bernos at Abra Representative JB Bernos ang House Bill number 7467 na nagtatakda ng automatic sunset review sa mga batas, programang pinondohan ng General Appropriations Act at mga ahensyang nilikha ng batas. Layunin ng panukala na tiyakin ang pananagutan, episyenteng paggamit ng pondo at pagiging angkop ng mga batas at ahensya sa kasalukuyang panahon. Ayon kay Representative Ching, maraming pondo ang nasasayang dahil sa mga hindi na epektibo o hindi na napapanahong batas at non-performing na ahensya. Sa ilalim ng panukala, sa ilalim sa sunset review ang mga batas at programa makalipas ang 5 taon mula sa bisa nito, habang ang mga ahensyang nilikha ng batas ay rerepasuhin makalipas ang 10 taon. Magpapatuloy lamang ang mga ito kung muling aprubahan, amyendahan o pahabain ng Kongreso. Sa nasabing panukala, bubuo ng Joint Congressional Sunset Review Committee na binubuo ng mga senador at kinatawan upang magsagawa ng pagsusuri batay sa mga pamantayang gaya ng bisa, gastos, pangangailangang pampubliko at posibleng pag-uulit ng tungkulin sa ibang ahensya. Hindi saklaw ng automatic sunset review ang mga constitutional bodies, hudikatura at mga batas na magpapatupad ng karapatang konstitusyonal. Ayon naman kay Representative JB Bernos, makakatulong ang panukala upang mapalakas ang transparency, maiwasan ang paggawa ng mga batas at ahensyang hindi epektibo at nag-aaksaya ng pondo ng bayan. Mula sa Kamara, Bombo Amelie Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Si Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian naman. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.